Good morning, happy Monday. Isang buwan na nga at parang pakiramdam ko hindi pa rin naka-adjust yung katawan ko simula nung pasukan. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako sa pagbangon sa umaga dahil I know sa sarili ko hindi talaga ako morning person. So yung mind ko magiging active siya starting 3 o'clock ng hapon hanggang sa gabi. Minsan nga 12 hindi pa ako nakatulog, pero hindi ko na ini-stress ang sarili ko sa halip, lalim na Tagalog, is tawag neto, inaaliw ko na lang yung sarili ko kapag hindi pa ako nakakatulog, is kung hindi gumawa ng mga kahit ano para makapag-relax na away hanggat maaari sa screen time. Speaking of screen time, ito nga anak ko, isa sa mga problema ko talaga. Kasi kapag once na nasa harapan na siya ng cellphone, mahirap mo na siyang utusan. At kung may sinasabi ka sa kanya, hindi niya naririnig. Kaya I'm a bit worried na, ayun na nga, paano ba to? Anyway, yun ang sabi ko nga sa papa niya is, siya ang may kasalanan, pero nandito naman ito, so why blame each other? Dahil way back nung after kong mga nakay-rain 8 months nag-work na ako, kaya siya talaga ang nakatokang magbantay kay Rain. 8 months after ko makapanganak sa kanya is kailangan ko nang mag-work that time. And mas convenient kung isa sa amin ang nagstay sa bahay dahil nga yung hanap buhay ng papa niya isa gabi, kaya halos silang dalawa ang magkasama. And I think nag-start ang lahat noon doon sa DVD player ng kaka-play ng papa niya noon ng mga children's videos or mga Cocomelon din naman, Cocomelon. Parang Chacha TV yun that time sa kanya. And kung ano-ano pa, mga Looney Tunes, yun ang mga tawag nito, play ng papa niya sa kanya. Kaya hanggang ngayon, parang hanggang binilhan nga siya ng papa niya ng phone, and then mas naglala. Kaya hirap akong i-control yung screen time niya. Lalo pat kapag Saturday na tuloy-tuloy ang klase ko. Tuloy-tuloy din siya minsan gamit ng cellphone niya. Minsan tinatago ko para lang makontrol. So nga, same din ba ng sentiment sa mga mami dyan? Hirap talagang pasayahin ng mga bata ngayon. Lalo pat nasanay silang mag-screen time ng maaga, pero kahit pa paano naman itong anak ko okay naman siya sa school. Minsan nga hindi ko na siya natutulungan sa mga project at assignment niya, siya na lang. Kaya minsan kahit pa paano nakaka-perform naman siya ng ayos sa school. So yun lang nga ang isa sa problema ko sa kanya, hindi siya mautusan. Minsan hirap ko na rin i-control yung behavior niya, the way she speaks, kasi minsan na-absorb niya yung mga nakikita niya sa video o kaya sa mga nakausap niya ng mga kaibigan niya. I don't know talaga. So anyway, pag na-stress ng ganyan ang mama is, ewan ko, siguro ang comfort ko na lang talaga, one of my comfort is food. Comfort. So, ayun nga, and nahalungkat ko lang na panay pala yung pag-take ko ng mga videos. Hindi ko alam kung na-upload ko na ba yung iba. So, dahil kailangan ko nang mag-delete ng mga files sa phone ko at na fully, full memory na ako kahapon dahil sa kakatake ko ng videos. Kasi, nag-Sarah G ako moment kagabi. Akala ko nga din ako matuloy dahil lakas ng ulan, and then gabi na
ang class ko is 8:30 na, hindi rin ako agad nakaalis for some reason. Hindi ko alam kung dadalhin ko ba yung scooter or hindi. So, I'm contemplating, but I have decided na mag-commute na lang kasi ayoko mo iniisip na naiwan na park, lalo pat walang lock yung banda sa may battery ng scooter ko. So, ayoko na malaking problema. So, yun. Avoid na lang. At ayun na nga, habang tinitingnan ko nga itong mga videos ko, parang ang sarap pala ng mga ulam ko nakaraang araw, ha. Puro gulay. So, lately lang kapag katapusan, medyo minsan, na lang, nagabulad na lang ako, or ano ba yan, noodles, dilata, kapag ako lang dito at sunod-sunod yung klase ko. Saka lang ako magluto kapag dinner na ako may time, or nagluluto na ako ahead, like before starting my class, para bahala na silang kumain habang nag-class ako kapag nandyan na sila. So, ito pala, binigyan pala ako ni ate. Pinadalhan ko kasi sila ng Big Mac. At ngayon, sabi ko, kailangan may balik ha, may laman pagbalik ha. At pinadalhan ako ni ate ng kimchi. Sobrang sarap. Ako talaga ang nakaubos na nito. Parang may konti pa ako sa ref, pero super konti na lang talaga. Thank you talaga ate, tita ate, sa pagpadala ng kimchi. So yummy. At kahit matagal na siyang naka-ref, is crunchy pa rin siya. Hindi ka nagsabi, magamit ka ng stove. Ay! Thank you, Nak. Sarap naman ito. Toasted bread. Pag nagalit na ako kay Rain Thank you, dahil hindi ko na siya mautusan sa screen time niya, kino-confiscate ko yung phone niya. Tapos, gagawain siya ng reason na maging good siya sa akin. Tulad dito, pina-prepare niya ako ng sandwich habang may ginagawa akong mga lesson memo. So, ayan. Masarap naman siya. Takot ko lang kasi baka mapasok siya sa electric stove. Pero masarap siya. Masarap. Yummy.